Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Attorney Guanzon kay Lacson, hindi ka pa nag-hearing, may PR ka na agad. PR parang public relations. Naglabas ng matinding reaksyon si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may political color at destabilization aspect umano ang mga lumulutang na aligasyon. Sa kanyang social media post, diretsahang kwestiyon ni Guanzon ang naging tindig ng senador. Lalo't ito ang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng mga investigasyon hinggil sa korupsyon sa gobyerno. Hindi ka pa nga nag-hearing, may PR ka na agad, Mari ko. Bakit niya tinawag na Mari? Ano ba yan? Torne, lalaki man yan. Di ba dapat pari ko? Bakit Mari? Dagdag pa niya, hindi ba dapat iniiwasan mo magbigay ng ganitong pahayag? O nga, lalo na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng korupsyon sa gobyerno. Paano makakasiguro ang publiko na magiging patas ka at di bias kung mahiring ninyo yan, wala pa nga may ganito ng sinasabi ni Mako? Agree ako dito kay Attorney Guanzon, mamaya na ako mag-comment. Ang payag na ito ni Guanzon ay tugon sa naunang sinabi ni Lacson kaugnay sa aligasyon na $2 million na ibinigay umano kay Trillanes para sa ICC investigators. Ito ang payag ni Lacson. Ang pinoproject doon napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin, mukhang not just my political color, mukhang may destabilization aspect. Lumabas ang isyu sa gitna ng kontrobersyang kinakasangkutan ng ilang opisyal at personalidad matapos madawit sa inihaing affidavit ng 18 dating sundalo na nagtrabaho sa ilalim ni Saldico. Ay, nako. Anyway, wala tayong magawa. Yan ang style ni Senator Lacson eh. Nasasayangan ako sa kanya. Sayang, bakit ka ba nagkaganyan? Ang taas-taas ng paningin ko, respeto ko kay Senator Lacson, yung bilang PMAer, courage, loyalty, integrity, nasa kanya na yung serbisyo niya as police officer, pagiging PNP chief niya, saludo ako, yung unang mga termino niya nga senador, talagang ayaw niyang tumanggap ng pork barrel. Then, nung election ng 2022, sabi ko, kung walang Marcos na kandidato, Lacson ang aking pipiliin. Gusto ko talaga siya. Kailang ito na, nung naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee, wala na. Naglaho na ang aking, mula nung lumabas si Orly Gutesa, nag-testify, imbes na pursue the lead. Ganon sinasabi niya, we will go where the evidence leads. Tama naman. Kaya lang, nung nagsalita si Gutesa, imbes na iporso niya yung lead ng Gutesa, wala. Pinagdudahan niya ang kredibilidad ni Gutesa kung ano-anong ginagawa. Hanggang nung nawala si Gutesa, hinahanap. Sayang si Gutesa, sabi niya, wala tayong matinding ebidensya laban kay Martin Romualdez. Wala na, nagbago na. Pati nga si Congressman Edgar Erese. Iba na ang ano ba, idol? Idol Senator Lacson, what happened? Anong nangyari? Kasama ka na rin ba sa cover up? Ang galing talaga, bilib ako sa tapang nitong si Congressman Guerrerese. Naniniwala siya na itong Blue Ribbon Committee is doing a cover up. And then, marami na rin ang ganon ang paniniwala. Mayroon silang pinagtatakpan. Kaya ito, nung sumabog yung testimony ng 18 Marines, bigla akong nadismaya nung sabi niya may destabilization effort. Sa opinion ko lang yan, whether right or wrong, that's my opinion, destabilization ito. Okay lang sana kung ordinaryo lang siyang senador, opinion niya, kaya lang, hindi niya inaalala na chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tama itong sinasabi ni Attorney Guanzon na dapat huwag siyang magsalita ng ganyan. Kung may ganyan man siyang paningin,
Wala tayong magagawa. Kaya lang, huwag niyang sabihin sa publiko kagad. Dahil sa sinasabi niyang ganyan, kahit ano mang gawin niya, wala na. Kung ako, wala na akong tiwala sa gagawin niya. Sabi niya, sinusuri na daw nila ang mga joint affidavit ng 18 Marines. Kahit suriin mo pa yan, nabuo na, may bias na sa kanyang mind na destabilization. Ay, nako. Ano nang nangyari sa ating bansa? Okay, basa tayo sa mga comments. Akse Pida, napahanga mo na naman ako, Attorney Guanzon. Sayang, wala na si Senator Miriam Defensor Santiago. Pareho talaga kayo ng tapang. Yon, Daimi. Paano magiging patas kung isa siya sa mga nakaperol? Nagtatanong lang naman. Danilo Nebreha, hindi pa nag-umpisa ang hearing, may conclusion na agad ang chairman. Bakit pagdating kay Ngagba, ang usapan, pinangungunan kagad ni Pinsky? Lins Hataw, ginawa talaga siyang chairman dyan para protektahan at pagtakpan ang mga mastermind. Period. Priscilla Santiago, pinakamalaking malita kay Ping, ang bilis lagi ng conclusion. Di ba? May nilabas na picture ba yun o video? Nakasakay siya sa helicopter ni Saldico? Anong ibig sabihin nun? I don't know. Nagtatanong lang ako.